Maalam na pagbati sa inyong lahat. Ngayong umaga ako ay tunay na nagagalak upang maging bahagi ng pagpupugay sa mga martir ng pangangalaga ng buhay at kalikasan. Ang mga kapatid nating lumad mula sa Mindanao na si Kay Merito Samarca, Jonel Campos, at Dato Delio. Ang Lupang Sinira ay bahagi po ng aking unang recording na na-release sa noong panahon ng dekada 80. Ano ba lang? Patak ko na lang siya. Ang awit pong ito ay nagulat ako nung i-post sa FB ng isang kaibigan, isang kapatid, at sinasabing ginagamit ng mga sundalo na ebidensya na ang area daw is a rebel area. Ngayon, ito po ay isang karanasan, matagal ng karanasan, hindi lang ng mga katutubo, kung hindi ng marami pang mga Pilipino na nagsusulong ng isang makatarungang pamumuhay, ng isang buhay na nakasalig sa pag-ibig sa kapwa, at merong pagpapakumbaba. Matagal na rin po akong aktivista at hindi ko po yan itinatanggi. Minsan ay tinanong ako ng isang sundalo, ano ba ibig sabihin ng aktivismo? Sabi ko rin sa sundalo, ang aktivismo po at responsible citizenry ay pareho. Ibig sabihin, tayo ay merong pakialam sa buhay ng bawat isa. Ako bilang isang aktivista ng mga awit ay umaawit tungkol sa panlipunang katarungan. Gayon din po ang sinisigaw ng mga maraming nandoon sa lansangan na itaas ang sahod ng mga manggagawa, lupa para sa walang lupa. Kaya noong mga panahon na yun, naisipan kong umawit ng isang awitin na actually halaw ito sa sa lupang hinirang. Narito ang awit na pinamagatang Lupang Sinira. Madali lang po siyang awitin. May ilang sikang tula at awit sa paglayang inaasam. Ang kulay ng watawag mo'y tagumpay na magniningning. Ang bituin at araw niya'y hindi magdidilim. Laya ay langit, kalwalhati at pagsinta. Buhay ay lupa sa piling mo.
Talsik ang tula at awit sa katunayan inaasam. Ang kulay ng watawag mo'y tagumpay na magniningning. Ang bituin at araw niya'y hindi magdidilim. Laya'y langit, kalwalhati at pagsinta. Buhay ay lupa sa piling mo. Aming ligayang makitang ang baya'y tiyapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Aming ligayang makitang ang baya'y tiyapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Matagal-tagal na rin po akong sumusubaybay sa isyu ng mga kapatid nating lumad. Sabi ko nga sa ating mga kaibigan, ang mga lumad, ang mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, tayong lahat ay anak ng bayan. At napakahalaga nating pangalagaan kung ano ang makabubuti para sa lahat. Matagal din po akong natigil sa pagtugtog sa mga gatherings na kamukha nito. Dahil po, simula noong 1988, kami po ay nagpasya na magtayo ng isang paaralan ng anak ng manggagawa na nasa baryo Potrero, Malabon. Hindi po ako galing sa isang marangyang pamilya. Ang akin pong ina ay isang retiradong guro. Ako po ay isang pangkaraniwang songwriter, folk singer. Ang aking, hindi po kami pamilya ng mga nanakal. Nung magtayo kami ng paaralan, ang nanay ko ay siyang naging volunteer teacher. At ako naman ay tumulong sa kanila sa paglilikom ng pondo na kanilang kakailanganin para makapagbigay ng libreng kalidad na edukasyon at pang-araw-araw na pagkain sa mga batang anak ng manggagawa at pamilyang mararita. At turuan sila ng diwang makadiyos at makabayan. Sabi ko nga ron sa komunidad, ang pagiging makabayan ay pagiging makadiyos. Dahil ang ibig sabihin ng pagiging makabayan ay tumitingin tayo ng tagos sa ating pamilya at pangsariling pangangailangan. Ang pagiging makabayan ay ibig sabihin nito pagiging makakapwa. Sabi ko, malaki ang problema ng lipunan ito. Napakadaling makita ang problema ng ating lipunan mula sa antas ng politika. Isang politikang hindi naglilingkod sa mga taong bayan, kaya tuloy-tuloy ang pagpatay sa mga taong naninindigan para sa karapatang pantao. Naisipan kong magsulat ng isang awit na pinamagatang Ilan Pa, at ito ay aking inihahandog sa lahat ng mga nagsusulong ng isang lipunang makatarungan at mapayapa para sa lahat. Ang batayan po ng aking buhay bilang isang aktivista ng Diyos at ng sambayanan. Ako po ay na-encourage ng isang biblical passage, yung Micah 6, verse 8, Have justly, love tenderly, and be merciful, and walk humbly with your God. Yan po ang aking batayan sa aking pamumuhay bilang isang aktivista. Kaya nga ako nalulungkot Sabi ko nga, tingnan mo itong mga nakaganap. Si Enrile, pinalaya sa ngalan daw ng humanitarian concern. Sa isip ko, paano ko siyang patatawarin Hindi naman siya humingi ng tawad. Paano kung sasabihin tama yung kanilang desisyon? Hindi naman siya nagpakumbaba.
sabi ko nga hanggang ganito, kailangan palang magpatuloy tayong kumilos para matigil yung tinatawag natin isang kaayusan at susulong ng tinatawag na selective justice at saka selective progress. Narito para sa inyong lahat.
Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanan.